salamat pa ako kanina. Gusto yan, Hello, boss. Hello, you are fired, Romel. Pero boss, kailangan ng pamilya ko yung trabaho ko. Kailangan na. Dahil sa pagkatanggal ni tatay sa trabaho, nagbago ang lahat. Nawala ang tatay na nakilala ko. Gumuho ang masayang pamilya na kinalakihan ko. Lumungkot at naging masalimuot ang 4 na sulok ng tahanan na kinagisnan ko. Walang hanggang away at hagulkol ang maririnig. Kumain kayo marami ha, para pinagsabi mo. Uy, kain na tayo. Ayoko! Bakit ba? Mga anak, pumasok na muna kayo sa loob. Ano bang problema? Mahal, kagabi ka pa. Ano ba natanong sa ruwat? Puro katanong. Nasasaktan ako! Nagtatanong lang naman ako eh! Aba, sasagot ka pa? Naging komplikado ang lahat. Nagulot gumulo ang mga bagay-bagay. Nasadlak sa bisyo si tatay. Pagkapasok ko ng paaralan, akala ko maghihilaw ng kahit panandalian ang mga sukat ko. Mali pala ang akala ko. Nakatanggap ako ng masasamang komento. Nagsasabi sila na hindi makatotohanang pahayag. Mga salitang walang patunay. Ibinaba nila ako. Ibinaba nila ang dignidad at karapatan ko. Yung tatay mo yung puso. Ay, oo, yung nakulong, di ba? Aray ko! Loser! Loser! Anak ng adi! Nakakulong ka na! Ay, nagpatiwakal ka na! Wala, naiinis lang kasi nakakita ko tayo. Bakit? Ako magiging maayos na, may mas malala pa lang. Sila, ginamit nila ang social media para bulihin ako. Imaliit nila ako. Pinagkaisahan nila ako. Ibinaba nila ang dignidad ko bilang tao. Pinasap nila ako. Inabuso nila ako. Ano ba yun na mag-agagal ka na naman? Nagtatanong lang ako! Naniniwala ka sa mga yun! Ano naniniwala? Ano nasa leg ko? Kinagat ang ginamamok! Ano kinagat na lamok? Sino ginagawa mo? Huwag mo nga ako tinatalikuran, Rumel! Kanina ka pa! Wala na ang buong pamilya. Wala na ang masayang pamilya ko. Wala na ang lahat. Natukso si tatay. Tinurog niya ang puso ni nanay. Tinurog niya kami ni ate. Lumipas ang araw na halos walang katahimikan sa loob ng bahay. Pagkabasag ng mga bagay-bagay, mga masasakit na salitang naririnig at pagmamalupit. Ngunit sa di inaasahang pangyayari. Hindi ko inaakalang gagawin ng isang tatay ang karumal-dumal na pangyayari kay ate. Sa minamahal kong ate, inabuso niya ang ate. Ginahasa niya ang ate ko. Sinaktan niya ang pamilyang binuo niya. Ibalitaan ko hindi ka na daw pumapasok sa eskwela. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit? Bakit? Magsalita ka! Ano yun? Oh, bakit sa tatay mo? Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan! Naipaniwalaan mo! Ano ba? Magsabi ka ng totoo! Basta huwag nagbibiro ng ganyan! Bibilin mo? Wala ka sa gusto ko dito. Ay, pabili nga po ako nito.
tama. Ganda sa akin, dalawa kaya eh. Lahat sila pabor kay tatay. Walang naniniwala sa akin. Nasagip ako. Ligtas ako. Nahuli ang mga kumidnap sa akin. Buhay ako. At salamat sa Diyos at di niya ako pinabayaan. Nalaman kong pinakidnap ako ng sarili kong ama. Ginawa niya akong bayaran. Ginawa niya akong bayad sa lahat ng suliranin na siya rapat ang lumulutas. Nalaman ko rin kinitin lang ate ko ang sarili niyang buhay. Sobrang sakit. Sobrang sakit sa damdamin na mawalan ng isang di natutumbasan ng sinuman. Nalaman ko ang lahat. Nalaman ko ang kapupuyang ginawa ng sarili naming ama sa kanya. Ang ama ko, siya, si tatay. Siya ang may kasalanan ng problemang kinakarahap namin. Ikaw naman! Nakulong ng tatay. Nararapat lamang na parusahan siya. Napagdusahan niya ang lahat ng mga ginawa niya. Bahala na ang hukuman at batas ang maghabdol sa kanya sa lahat ng mga ginawa niyang kasalanan, sa lahat ng mga kasamaan niya. Hustisya. Isigaw ang hustisya. Don't let any problems take over you to the point where you will take drugs because you have so much problem. It is the main reason why the intentional injuries in our film happened that caused so much pain and suffering to the children because their father is a drug addict. As we said, don't let any problems take over you. Drugs or alcohol are never the solutions to our problems. Instead, it is the cause of more problems that involves and injures other people. Let's think of the consequences that we might face if we decided to intake any illegal drugs. Let's all prevent it by showing love and support to one another, especially to our family. Encourage them to do the right things and never try taking drugs, because it has a bad effect in our health and also causes intentional injuries.